about you, how you changed my life. And Lord, at this moment, cover me with your precious blood. And please stand in front of me so that they would see how powerful you are, how great you are. And everything that I will say will glorify you, Lord. We give you all the praise, honor, and glory in Jesus' name. Amen. I am here to tell you about the greatest healer. Hindi po ako katulad ng iba na nakulong sa rehas, pero ako po ay nakulong sa 7 kulungan. Ako po ay nakulong sa alak, sugal, sa sigarilyo, sa hindi pagpapatawad, sa worries, sa hatred, at nakulong po ako sa drugs. I was a product of rape. Sabi ng nanay ko na nang nag-aaral pa siya nung college, na-rape siya ng kanyang kainuman. Kaya naman, tinago siya dahil baka malaman ng asawa ng kaibigan niya hanggang sa nakatakas siya. And I became an unwanted child. I never felt the love of my mother when I was a kid. At dahil doon, akala ko sa pag-aasawa, makikita or mararanasan ko ang pagmamahal na hindi ko naranasan sa aking ina. Kaya I became a mother at the age of 17. Kaya lang, hindi si Jesus ang naging center ng aming pagsasama. Kaya naman, palagi kami nag-aaway at lagi siyang hindi umuwi. Kaya mabilis po ako na-impluwensyahan. At ako ay naging drug dependent for 10 years, from 1989 to 1999. And I became the notorious drug pusher sa lugar namin for 5 years. Because of drug addiction, I lost myself, even my children. In 2001, nung inilayo sa akin ng aking asawa at mga biyanan, ang aking mga anak, dahil sinasabi nila na baka matulad sa akin, baka mapahamak, kaya inalayo sila sa akin at hindi nila ako pinayagan na makita sila. At napakasakit sa isang ina ang mawalay sa kanyang anak. Sa akin, 7 anak ko ang nawala sa akin. My family was broken, even our dreams. This was taken a year before na ilayo sila sa akin. I lost everything. Yung mga kaibigan ko na akala ko sa bisyo ko makikita ang tunay na kaligayahan sa mga kaibigan, hindi pa rin pala. And because of depression, na unti-unti, yung tahanan namin, yung bahay namin na masaya noon, na nakakarinig ako na iyakan, ay unti-unti na naging isang madilim na lugar. At ako na lang ang nag-iisa, na ibenta ko na lahat ng gamit ko para lang makakain ako kasi wala po akong trabaho that time. And for 2 years, walang gabi na hindi ako umiiyak. And I was longing for my children at na-realize ko na mali ang mga ginawa ko. Pero muli na ang lahat, nilayo na sila sa akin ng aking asawa at mga biyanan. And because of depression, I committed suicide for 9 times. Sinubukan kong wakasan ang buhay ko dahil lagi ko sinasabi, wala na ako silbi. Wala na nagmamahal sa akin, iniwan na ako ng pamilya ko, ng asawa ko, bitbit ang 7 naming anak. Wala na rin mga magulang ko, tinalikuran na rin nila ako, and even my friends. Sinubukan ko ang lahat. Pero on the 10 times that I was planning to jump over the building, I talked to God. And I said, Panginoon, patayin mo na ako ngayon. Huwag mo na ako hayaan na tumalon. Hayaan mo na ako mamatay. Wala na akong silbi. Wala na nagmamahal sa akin. And I heard a very loud voice. At ang sabi ng boses na yun, ayan ka na naman anak, magpapakamatay ka na naman. Ilang beses mo na ba ginawa yan, hindi kita pinahintulutan. Dahil hindi totoo, wala kang silbi. May silbi ka at may ipapagawa ako sa iyo. And I told that voice, may papagawa ka sa akin, wala na nga nagtitiwala sa akin. Hindi na sila maniniwala sa akin. I used to be a drug dependent. I used to be a drug pusher. Tapos sabi mo meron ka napapagawa sa akin. And the voice said, kumuha ka ng Bible, may ipapakita ako sa iyo. I went to my cousin's house. Sabi ko, ate, pahiram ng Bible. And pagbalik ko sa bahay, for the first time,
it opened nung nilapag ko siya in Matthew 11:28, and for the first time, naintindihan ko ang nakasulat sa Biblia yun. At ang sabi, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, pagkat kayo ay aking pagpapahinahin. And that moment, I cried out to God. Sabi ko, Lord, pagpahingahin mo na ako. Pagod na ako. I lost everything. Hindi ko pinahalagahan ng pamilya na binigay mo sa akin. Wala na sila sa akin ngayon. Hanggang sa kung anong mas sakit ang parang hinuhugot sa puso ko that time. Iyak ako ng iyak sa Panginoon hanggang sa ako ay nakatulog. At nung magising ako, pinapakaramdaman ko sarili ko, hindi na ako malungkot. Inalis ni Lord ang lungkot na naranasan ko for so many years. At sabi nga, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kaya naman, sabi ni Jesus, iwan ka man ang lahat ng tao, I will stay with you. At hindi kita iiwan. And in April 17 years, and this is my spiritual birthday, I accepted Jesus as my Lord and Savior. I was invited to the church at binelcome ako ni Lord sa isang Thanksgiving ng isang simbahan. And then, tuwan-tuwa ako na nandun. And then after that, mabilis po ang process sa akin ni God. Pina-attend niya agad ako na EGR, Encounter God Retreat, which is True Life here. And after that, in April 25th, that was my baptism. I was baptized by the Holy Spirit. To God be the glory. Sabi nga, if anyone is in Christ, he is a new creation. Yan po ang dati, ang bote po na nakikita nyo, ganyan po kadumi ang aking pagkatao, puno-puno ng kasalanan. But when I received Jesus as my Lord and Savior, ginawa niyang isang gandang sisidlan ang aking buhay. And now, ang dating drug addict, ay ito na po siya ngayon. Sabi niya sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, says the Lord. And that plan is to prosper you, not to harm you. Kaya naman, ako po ay isa ng English teacher for 12 years for Japanese and Korean. At ito po ang regalo sa akin ni Lord. At ako po ay isa na po na tumutulong or naglilingkod sa Kanya sa jail ministry. Kasama po ng mga MIB natin dito, sila Ate Jane, headed by Brother Jess. Thank you so much at yung sa CCF May. Ayun po, lagi ko po sinasabi sa mga nakakulong na dito sa kulungan, dito ko nakita ang tunay na kalayaan. Dahil maraming nakalaya, nasa laya, na patuloy pa rin nakakulong sa kanilang mga kasalanan. At lagi sinasabi sa kanila na may pag-asa pa kay Kristo because He is alive. And it is my privilege, and thank you so much kila Sister Jersey, kaya Brother Nolly, Brother Leonard, dahil nakasama po ako sa Exalt Worship Ministry. At ako isa rin po ako sa binigyan ng pagkakataon ni God na makasama sa PNP squading. I became one of the life coaches headed by Brother Jess. Kami po ay nagtuturo sa mga police. Yan, so ako po ay yung mga babae, yung 4 na police women dyan, sila po yung tinuturuan namin. And I remember that moment, noong umattend po kami ng gathering po para ibaba na po itong ministry sa amin. Nakita ko po yung mga na humuhuli sa akin noon. So sabi ko doon sa mga squad mates ko, ma'am, sila po yung humuhuli sa akin nung nagda-drugs pa ako. So tinawag nila sila Sir Mendoza. Sabi ko, sir, natatandaan niyo pa po ba ako? Sabi niya, hindi na. And then I said, ako po yung hinuhuli niyo sa Marikina Village na drug pusher. Because I was in the order of battle. Order of battle, parang kulang na lang is warrant of arrest. Anytime, pwede na akong damputin. Tapos sabi niya, hindi ko makalimutan ang sinabi niya. Sabi niya, tingnan mo nga naman ang buhay mo. Dati ang buhay mo ang gusto namin mabago. Ngayon andito ka para kami naman ang tulungan mo.
may silbi ka at may ipapagawa ako sa iyo. At ito na po pala yun. Salamat, Panginoon. Without God, I am nothing. Maybe nasa kulungan na ako ngayon dahil sa pagiging drug addict ko and drug pusher. But for God so loved the world, sa sobrang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang anak para i-save tayo at bigyan ng buhay na walang hanggan kasiyasiya. At because of His unconditional love, He restores my relationship with my biological father after 33 years. Nakilala ko na po yun ng break sa mama ko. At alam niyo po ba, sabi sa kanya, Daddy, salamat ni-rate mo yung nanay ko. Kasi kung hindi, wala po ako dito. And inupa ko siya ng bahay, inalagaan ko siya hanggang sa namatay na po siya. Binigyan ako ni Lord ng pagkakataon na makasama siya. And ni-restore din niya ang relationship ko sa aking husband at sa kanyang bagong asawa. Yan. So, nasa Cebu po yung mga anak ko noon. Yan, dumalaw po ako sa bahay. Dinalo ko po anak sa kanya. Yung po, doon po ako tumira sa kanila. Kasama po nung bago niyang family. At inaalagaan ko po yung baby nila. Sabi nga, if you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you. Kaya pinatawad ko na po sila at humingi na rin po ako ng tawad sa aking asawa at sa aking mga anak sa nagawa ko po. And God restored me with my 7 children. Sa ngayon po, sa 7 anak ko, 3 na po ang ibinabalik ng Panginoon sa akin. And I will never stop sharing the goodness of God kahit hindi pa buo ang aking pamilya, kahit sa 7 anak namin, 3 pa lang. I will never stop declaring the goodness of God dahil alam ko, one day, ibabalik ng Panginoon ang lahat ng anak ko in His time. And this is my privilege to introduce the greatest healer, and He is Jesus, who saved me and healed me. And He died on the cross. Binayaran niya, namatay siya sa cross para ang isang tulad ko ay mabigyan ng panibagong buhay. Binayaran ni Jesus ang lahat ng kasalanan ko sa mga anak ko, sa asawa ko, sa family ko, sa mga taong itinulak ko sa impyerno noon nung magbenta ako ng shabu, lahat ng natuturuan ko mag-drugs. Binayaran ni Jesus yun dahil alam niya hindi ko kayang bayaran ang mga naging kasalanan ko. Finally, ang pag-ibig na hinahanap ko ay natagpuan ko na doon ay ang pag-ibig lang ng Diyos. Sabi nga niya, anak, I will never leave you nor forsake you, and I am your Father, Almighty God. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Yan ang pangako ni Lord na lagi kong pinangahawakan. And ako po si Gertie Ortiz, who once was a drug dependent, but now a God dependent, who once was a drug pusher, but now a child of God. Jesus is alive. Thank you, Lord. I love you.